Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 5, Quarter 2, Week 6. Tinuturuan tayo ng ating pananampalataya na magpasalamat sa lahat ng bagay at ipagdiwang ang pasasalamat bilang isang pamilya. Alamin ang salitang maglalarawan sa dalawang larawan o icon sa bawat bilang. Gamiting gabay ang mga kahon na pagsusulatan ng bawat letra upang mabuo ang hinahanap na salita. Para sa unang bilang. Tama, pamilya. Pangalawang bilang. Mahusay, ito ay panalangin. Pangatlong bilang. Tama, ito ay pag-ibig. Pang-apat na bilang. Mahusay, ito ay ugnayan. Pang-limang bilang. Tama, ito ay relihiyon. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Iguhit ang check kung ito ay nagsasaad ng kawastuhan at X naman kung hindi. Sapat lang bago ang bawat bilang. Patlang ang panalangin ay ginagawa lamang kung may mga bagay na nais hilingin o makamit. Check. Ang kabutihan at pagmamahalan ang pangunahing layunin na nais ituro sa pananampalataya. Check. Ang suporta at pagmamahal ng pamilya ay hindi nakakatulong sa paglago ng pananampalataya ng bawat miyembro. X. Ang pagdarasal bilang isang pamilya ay maaaring maging pagkakataon para sa mga miyembro ng pamilya na magkasama-sama at magkaroon ng panahon ng pag-uusap at pagtutulungan. Check. Ang pamilya ay nagbibigay ng halimbawa sa pamamagitan ng kanilang sariling pananampalataya. Check. Lagyan ng check ang word bingo card kung mayroon ka ng mga bagay na nakasulat dito. Bahay na tinitirahan, mga damit, mga laruan, malusog na katawan, mga kagamitan sa pag-aaral, gadget o gadgets, tubig, baon. Paano mo mailalarawan ang gawain? Ano-ano ang mga bagay na nilagyan mo ng check? Sino ang nagbibigay o nagkakaloob sa iyo ng mga bagay na nilagyan mo ng check? Bakit mahalagang magpasalamat sa mga bagay na ating natatanggap? Paano mo maipapakita ang iyong pasasalamat sa mga bagay na iyong natatanggap? Basahin at unawain ang maikling kwento. Pagkatapos ay sagutin ang mga katanungan kaugnay nito. Hala, nasaan ako? Ni Marie Shane L. Conanan. Hala, nasaan ako? Isang araw sa probinsya ng Bohol, nakatira ang pamilya Morales. Si Vito ay nag-iisang anak ni Nanay Vina at Tatay Vincent. Sila ay mula sa marangyang pamilya. Ngunit si Vito ay mahilig sa mga mamahaling bagay at mapili sa kanilang pagkain. At tuwing papasok si Vito sa paaralan, kanyang kinukutya ang kanyang kamag-aral na si Sancho sa kadahilanang si Sancho ay isang kapuspalad. Isang gabi, si Vito ay nanaginip at tila nagkapalit sila ni Sancho. Siya ay napunta sa pamilya ni Sancho, kung saan limitado lamang ang mga pangunahing pangangailangan ng pamilya
tulad ng pagkain at damit. At nakatira lamang sa maliit na tahanan sa tabi ng ilog. Napakalaki ng pagkakaiba sa tahanan na mayroon sila, Vito, pati na rin sa mga pagkain na inihahanda ng kanyang pamilya. Hala, nasaan ako? Ayoko rito. Gusto ko nang bumalik sa aming tahanan, wika ni Vito sa kanyang sarili. Hanggang sa narinig niya ang pag-uusap ng mga magulang ni Sancho. Wala na tayong bigas at ulam, sabi ng ina ni Sancho. Umutang ka na lang muna sa tindahan, pati ng isang biskwit na babaunin ni Sancho. Sabihin mo na babayaran natin ito agad pagdating ng sahod, sagot ng ama ni Sancho. Pagkatapos niya itong marinig, napansin niya rin ang lumang-luma na uniforme ni Sancho at ang sapatos nito na putpod na nakalagay sa gilid ng kanilang tahanan. Malayong-malayo sa kanyang mga gamit na inihahanda ng kanyang mga magulang. Sa oras na iyon, nalungkot at nagsisi si Vito sa kanyang mga pangkukutya kay Sancho. Naisip niya na mali ang asarin at pagtawanan ang kamag-aral. Makalipas ang ilang oras, nagising na si Vito sa kanyang pagtulog. Lumabas agad siya ng kanyang kwarto at niyakap agad ang kanyang ama at ina. Ikwinento ni Vito ang kanyang panaginip sa kanyang mga magulang. Ang sagot ng kanyang ina sa kanyang kwento ay, "Kaya Vito anak, ikaw dapat ay magpapasalamat sa mga biyayang ating natatanggap. Tulad ng sapat na pagkain para sa ating pamilya, marangyang tirahan at maayos na kasuotan dahil hindi lahat ng tao ay nakararanas nito." Sumagot si Vito, "Opo inay, simula ngayon ay hindi na ako magiging mapili sa pagkain at hindi na ako palaging magpapabili ng bagong gadgets. Sa halip ay magpapasalamat na ako sa mga biyayang ating natatanggap at ibabahagi ko po ito sa iba." Nagbilin din ang kanyang tatay Vincent, "Tama iyan anak, at huwag mo ring kakalimutan magdasal sa ating Panginoon." At sabay-sabay na silang kumain ng kanilang agahan. Pagpasok sa paaralan, nakita ni Vito ang kanyang kamag-aral na si Sancho na nagbabasa. Ngumiti ito sa kanya at siya ay ngumiti rin pabalik. Sino-sino ang tauhan sa kwento? Vito, Nanay Vina, Tatay Vincent, Sancho at ang mga magulang ni Sancho. Ano ang nangyari kay Vito? Napanaginipan niya na siya ay naging si Sancho at naranasan ang hirap ng kanilang pamilya. Ano-ano ang mga napansing pagkakaiba ni Vito sa pamilya nila at sa pamilya nila Sancho? Ang pamilya nila Vito ay marangya, maraming pagkain at maganda ang gamit. Ang pamilya nila Sancho ay kapos, maliit ang bahay, kulang sa pagkain at luma ang mga damit at sapatos. Kung ikaw si Vito, ano ang nararapat mong gawin sa mga biyayang natatanggap ng inyong pamilya? Matutong magpasalamat, huwag maging mapagmataas at ibahagi ang biyaya sa iba. Anong aral ang nais iparating sa mga mambabasa ng maikling kwento? Dapat tayong magpasalamat sa kung anong meron tayo at huwag maliitin ang iba. Ang pasasalamat sa mga biyayang natatanggap ay isang mahalagang katangian na dapat taglayin ng bawat isa. Sa bawat biyayang ating natatanggap, nararapat lamang na tayo ay magpahayag ng pasasalamat, hindi lamang sa mga tao na nagbigay sa atin, kundi pati na rin sa Diyos na nagkaloob nito upang makapamuhay tayo ng matiwasay at masaya. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pasasalamat, ipinapakita natin ang ating pagpapahalaga at pagkilala sa kabutihan ng ating kapwa at ng kinikilala nating lumikha. Sa aklat na The Psychology of Gratitude na sinulat ni Emmons McCullough, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagiging mapagpasalamat
at ang mga epekto nito sa kagalingan ng tao. Ayon sa kanilang pananaw, ang gratitude o pagiging mapagpasalamat ay ang pagkilala at pagpapahalaga sa mga biyayang natatanggap mula sa iba, kasama na rin ang pagpapahalaga sa kabutihan ng iba at pagpapahayag ng pasasalamat sa mga ito. Ayon naman sa pananaliksik ni Macaulay, Kilpatrick, Emmons at Larson, is gratitude a moral effect? Ang pagiging mapagpasalamat ay hindi lamang isang emosyon o disposisyon sa buhay, kundi ito din ay pagpapakita na ang pagiging mapagpasalamat ay may malalim na ugnayan sa pagiging mabuting tao at sa pagtukoy sa kabutihan sa kapwa. Gumawa ng word dice gamit ang pattern. Isulat sa bawat mukha ang mga salitang may kaugnayan sa salamat at ipalaro ito sa kamag-aral kung saan sasabihin ang salitang lalabas sa bawat pag-ikot. Para sa ikalawang araw, mga pagpapala ng Diyos at mga paraan ng pasasalamat sa Diyos bilang isang pamilya. Pumili ng larawan ng inyong pamilya o ang mga itinuturing mong pamilya at idikit ito sa inyong kwaderno. Ang pagtanggap ng biyaya mula sa Diyos ay maaaring tukuyin sa maraming paraan at ito ay depende sa pananaw at paniniwala ng bawat pamilya. Narito ang ilang mga karaniwang biyayang kinikilala ng maraming pamilya bilang regalo mula sa Diyos. Kalusugan, pagkakaroon ng sapat na pagkain, kapamilya at mga kaibigan, edukasyon, kapayapaan at kaligtasan, trabaho at kabuhayan. Sa huli, ang pagtanggap ng mga biyayang ito ay dapat na pinagpapasalamat at pinahahalagahan bilang regalo mula sa Diyos. Ito ay nagbibigay daan sa pamilya na maging mapagpasalamat at magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Punan ang blessings map sa ibaba. Isulat ang mga bagay o biyayang natatanggap ng inyong pamilya. Maghanda sa pagbabahagi ng iyong sagot sa buong klase at sa pagsagot sa mga katanungan. Paano mo mailalarawan ang gawain? Alin sa mga sinulat mo ang pinakamahalaga sa iyo? Bakit? Matapos mong malaman ang mga biyayang natatanggap ng inyong pamilya, ngayon naman ay ilista sa hagdan ng pasasalamat ang mga gawain na isasagawa mo kasama ang iyong pamilya upang mapasalamatan ang mga biyayang ito. Kaugnay na paksa bilang 2, pagpapahalaga sa kabutihan ng Diyos at pagtatanto na siya ang pinagmulan ng lahat ng mayroon ang pamilya. Puna ng chart sa ibaba upang higit na makilala ang sarili sa paraan ng pasasalamat sa mga biyayang natatanggap. Maging matapat sa pagsasagot nito. Iugnay mo ang iyong mga kasagutan sa mga nilalaman ng talakayan. Mga gabay na katanungan. Kailan ka nanalangin o nagdarasal? Sino ang kasama mo tuwing ikaw ay nagdarasal? Ano ang karaniwang laman ng iyong mga dasal? Kung magdarasal ka sa oras na ito, ano ang laman nito? Isulat ang iyong sagot sa ikalawang column. Ang pagpapahalaga sa kabutihan ng Diyos at pagtanggap na siya ang pinagmulan ng lahat ng biyaya at pagpapala sa pamilya ay isang pangunahing aspeto ng pananampalataya at espiritualidad para sa maraming tao. Narito ang ilang mga paraan kung paano ito maipahahayag at maisasagawa ng isang pamilya. Pananalangin. Ang pagdarasal bilang isang pamilya ay isang paraan ng pagpapahayag ng pasasalamat at pagkilala sa kabutihan ng Diyos.
Sa pamamagitan ng panalangin, ang pamilya ay nagpapahayag ng kanilang pagtitiwala at debosyon sa Diyos bilang pinagmulan ng lahat ng biyaya. Pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang pag-aaral ng banal na kasulatan at iba pang banal na teksto ay nagbibigay daan sa pamilya na mas maunawaan ang mga aral ng Diyos at ang kanyang kabutihan. Ito ay nagpapalalim sa kanilang pananampalataya at pagpapahalaga sa Diyos bilang pinagmulan ng lahat. Pagsunod sa mga aral ng Diyos. Ang pagsunod sa mga aral ng Diyos at pagpapakita ng kabutihan sa kapwa ay isang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng pagiging mabuti at mapagmahal sa iba. Ang pamilya ay nagpapahayag ng kanilang pagpapahalaga sa kabutihan ng Diyos. Paglilingkod sa simbahan at sa kapwa. Ang paglilingkod sa simbahan at sa kapwa ay isang paraan ng pagpapahayag ng pasasalamat sa mga biyaya na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulong at pagmamahal sa iba. Ang pamilya ay nagpapakita ng kanilang pagtanggap na ang lahat ng biyaya ay galing sa Diyos. Sa kabuuan, ang pagpapahalaga sa kabutihan ng Diyos at pagtanggap na Siya ang pinagmulan ng lahat ng biyaya ay nagbibigay daan sa pamilya na magkaroon ng mas malalim na pananampalataya at pagkakaisa. Ito ay naglalayo sa kanila mula sa pagiging makasarili at nagpapalapit sa kanila sa Diyos at sa isa't isa bilang isang pamilya. Hatiin ang klase sa 3 o 6 na pangkat. Bawat pangkat ay pipili at gagamit ng isang estratehiya upang ipakita ang mga paraan ng pasasalamat ng pamilya sa mga biyayang natatanggap. Gamitin ang rubrik bilang gabay sa gawain. Pamamaraan o estratehiya. Pagsasadula, pag-awit, pagtula. Narito ang rubrik para sa pagsasadula. Para sa pag-awit. Para sa pagtula. Gumawa ng sariling biyaya calendar. Isulat sa bawat araw ang mga biyayang na ipagkaloob sa iyo. Ito ay magiging gabay mo upang maging mapagpasalamat sa bawat biyaya at kabutihang natatanggap. Maging malikhain sa paggawa nito. Maghanda sa pagbabahagi ng iyong sagot sa buong klase. Kaugnay na paksa bilang 3, pagpapasalamat sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan sa buhay. Basahin at unawain ang kasabihan sa ibaba. Ipaliwanag mo gamit ang 8 hanggang 10 pangungusap ang nais nitong ipahatid sa mambabasa. Ang totoong pananampalataya ay ang pagtitiwala sa oras ng pangangailangan, pag-asa sa oras ng kahirapan, at pagmamahal sa oras ng kawalan. Ang pagpapasalamat sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan sa buhay ay isang malalim at matibay na pagpapahalaga sa iyong pananampalataya. Narito ang ilang mga paraan kung paano mo ito maaaring maisakatuparan. Kahit na mayroong mga pagsubok, mahalaga pa rin na maglaan ng panahon sa panalangin upang magpahayag ng pasasalamat sa Diyos. Ipinapakita nito ang pagkilala sa mga biyayang natatanggap sa kabila ng mga hamon. Sa kabila ng mga pagsubok, mahalaga rin na manatiling matatag ang pananampalataya at magtiwala sa plano ng Diyos para sa atin. Maaaring hindi natin maintindihan ang lahat ng pangyayari, ngunit ang pananampalataya sa kabutihan at kaalaman ng Diyos ay maaaring magbigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Sa halip na magreklamo o magdalamhati sa mga pagsubok, maaari rin nating gamitin ang mga ito bilang pagkakataon upang lumago at magbago.
sa pamamagitan ng pagtingin sa mga pagsubok bilang mga pagkakataon sa pag-unlad. Nagpapakita tayo ng pasasalamat sa Diyos sa kanyang patnubay at biyayang hindi lamang nagdadala ng kasiyahan, ngunit pati na rin ng mga aral at pag-unlad sa ating mga sarili. Sa gitna ng mga pagsubok, mahalaga na manatiling matatag at mapanatag sa pananampalataya. Ang pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa gitna ng anumang sitwasyon ay nagpapalakas sa ating kalakasan at determinasyon na harapin ang mga hamon. Isa sa mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos ay ang pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagtulong at pagmamalasakit sa iba. Tayo ay nagpapakita ng pasasalamat sa mga biyayang ating tinatanggap sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabutihan sa iba. Sa kabuuan, ang pagpapasalamat sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok ay isang paraan ng pagpapakita ng matibay na pananampalataya, pagtitiwala, at pagmamahal. Ito ay nagbibigay daan sa atin na makaranas ng kapayapaan at kasiyahan sa gitna ng mga hamon ng buhay. Punan ng graphic organizer upang mabuo ang kaisipan na may kinalaman sa pagpapasalamat sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan sa buhay. Maghanda na magbahagi ng iyong sagot sa klase. Mga pagpapahalaga na dapat taglayin. Mga pagsubok na karaniwang hinaharap ng pamilyang Pilipino. Alalahanin ang iyong mga karanasan. Ikwento ang pinakamabigat na pagsubok na kinaharap ng inyong pamilya. Isulat din ang mga pamamaraan na inyong ginawa upang malampasan ito at kung paano kayo nagpasalamat na ito ay inyong nalampasan. Maghanda para sa pagbabahagi ng iyong kwento sa klase kung ikaw ay komportable. Isang kabanata ng aking buhay. Kwento ni Patlang. Para sa ika-4 na araw. Sa kabuuan, ang pagiging mapagpasalamat sa mga biyayang tinatanggap ng pamilya ay nagpapalalim sa kanilang pananampalataya, pagmamahal sa Diyos at relasyon sa isa't isa. Ito ay nagbibigay ng kaligayahan at kasiyahan sa pamilya habang patuloy nilang pinapahalagahan at pinagpapasalamat ang mga biyaya na kanilang tinatanggap mula sa Diyos. Gumawa ng 2 liham pasasalamat, isa para sa iyong magulang o tagapangalaga para sa mga bagay na naibibigay nila sa iyo at ang ikalawa ay para sa Diyos upang pasalamatan naman ang mga biyayang ipinagkakaloob sa inyong pamilya. Ibigay sa iyong mga magulang ang liham na inyong nabuo. Ang isang liham naman ay maaari mong ibigay sa pari o pastor ng inyong simbahan. Maaari din na basahin na lamang ang ikalawang liham sa tuwing oras ng iyong pananalangin sa Diyos. Basahin at suriin ang bawat pahayag. Isulat ang tisapat lang bago ang bawat bilang kung wasto ang isinasaad nito at M naman kung mali. Ang pagiging mapagpasalamat ay nagsisimula sa pagkilala na ang lahat ng biyaya ay nagmumula sa Diyos. P. Ang panalangin ng pasasalamat ay mahalaga sa pagpapahayag ng pagiging makasarili at mapagmataas. M. Hindi kailangang pasalamatan ang mga biyayang natatanggap ng pamilya dahil ito ay kusa namang ipinagkakaloob. M. Ang pamamahagi ng biyaya sa kapwa ay nagpapakita
ng pagiging mapagpasalamat. T. Ang pagpapahayag ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagdarasal ay nagbibigay daan sa pamilya na maging mas malapit sa isa't isa. T. Ang pagiging mapagpasalamat ay nagdudulot ng kalungkutan at hinagpis sa pamilya. M. Ang pagtanggap sa mga biyaya ng may pasasalamat ay nagpapalalim sa pananampalataya ng pamilya sa Diyos. T. Ang pagiging mapagpasalamat ay dapat lamang gawin kapag may pagsubok na kinakaharap ang pamilya. M. Kahit may mga pagsubok, mahalaga pa rin na ipakita ng pamilya ang pasasalamat sa mga biyaya ng Diyos. T. Ang pagpapakita ng pagmamahal at suporta sa bawat isa sa pamilya ay isang uri ng pasasalamat sa kabila ng mga pagsubok. T. Para sa inyong takdang aralin, panoorin at unawain ang video na pinamagatang Ang Mapagbigay na Puno. Isulat sa iyong kwaderno o sagutang papel ang aral na nais nitong ipabatid sa mga manonood.